para sa ating mga kasamang nakikinig na naghahanap ng trabaho. But for now, makakapanayan po natin ang Chief Communications Division ng Commission on Population and Development, si Ma'am Mai Kiray. Ma'am Mai, welcome to the program. Magandang umaga po. Masayang pamilya, magandang umaga po, Sir. Ramsey po ito. Si Ramsey Tirona po ito. Ramsey, marami pong salamat sa binigay niyong space, no, para sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Okay. So ma'am, Thank you, Sir unahin, Ramsey. you're very much welcome and thank you rin po sa oras, Ma'am Mai. Now, ma'am, ito unahin muna natin itong issue ng teenage pregnancy. Nakakalungkot isipin, ano ma'am? 10 years old to 14. Paano umabot at humantong sa ganito? Ganito kabata ang teenage pregnancy natin, ma'am? Oo, bali po sa data natin, no, from 2019, more than 2,400. Itong pinaka-latest data ng 2023, more than 3,300, no, ayon sa Philippine Statistics Authority, Civil Registration and Vital Statistics. So ito yung mga registered births. So nakakalungkot po, no, na yung mga bumabata, yung nag-i-increase talaga. Pero yung mga 15 to 19, yun naman yung nagdi-decrease, Sir Ramsey. Okay. So noong 2019, more than 178,000. Noong 2023, more than 138,000. Kaya ang wino-watch natin ngayon, yung alarm natin would be yung 10 to 14. So nakikita natin mga reasons, marami po. So may framework tayo pag po may nabubuntis na isang bata. No, may individual, family factors, merong media, community, tapos yung laws, no, and the programs of government. So una muna, Sir Ramsey, sa individual factors, maaari pong anecdotal data or qualitative data nagsasabi na may mga sexual abuse, no, na involved dyan sa mga 10 to 14. No, qualitative data po ito kasi ang ating age of sexual consent ay 16. Okay. So pag less than that, so makikita po natin, no, na maaari pong may sexual abuse. Although may Romeo and Juliet clause po kasi yung batas na yon na kapag 3 years or less yung gap between the mother and the father, no, ano po yun, Romeo and Juliet, so walang sexual abuse, maaari pong ito ay consensual sex, no? Opo. Pero kapag po more than that, maaari pong may sexual abuse at coercion dahil po sa age of sexual consent. At nasasabi rin po natin, mataas din po kasi, Sir Ramsey, yung access, no, sa pornographic materials. Yung naglulungkot tayo, no? Kasi next to none, no, social media ang second source of information ng ating mga kabataan tungkol sa sex, no, and sexuality. So, ang una, tapos social media. So, ano po ang nakikita nila sa social media? At mataas din po kasi yung ano talaga natin dito, yung nakikita natin na percentage ng mga youth. Dito lang po sa NCR, 18% ang access to pornography. So, isa po yun sa mga dahilan. At syempre, yung life skills din po ng mga kabataan natin, yung the ability to say no, no? The ability to say no. And yung mga parents din po, maaari pong sa bahay, wala ang mga parents, maaari po yung mga parents hindi nakikipag-usap tungkol sa mga bagay ng sex at sexualidad sa kanilang mga anak, no? Okay. Maaari din po na kulang yung pagpapatupad ng ating batas, yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Law or yung Republic Act 10354. Sa mga komunidad natin, baka kulang ang serbisyo at edukasyon para sa ating mga kabataan at sa ating mga parents, no, and guardians. So napakadami pong factors, sir, na nakikita natin. So yun po, ganun kadami, napaka-complicated ng issue. Okay. Kapag may nabuntis na bata, hindi lang yun dahil sa sarili niyang desisyon, no? Maaaring meron siyang sariling desisyon, pero influenced by a lot of factors. I So see. ayun, Sir Ram. Yun pala yung dahilan nun, ma'am. Now, nabanggit ninyo, parang mukhang mahalaga ng ituro ang sex education para hindi na tumaas ang bilang ng mga kabataan na bubuntis. How will this come into factor para malesen ang teenage pregnancy, ma'am? Actually, ayon po sa mga pag-aaral, no, napakalaki ng nadudulot kapag ang sex education, no, ay talagang naka-integrate, no, sa ating schools, no. Actually, pag tinanong po natin ng Department of Education, meron naman po talaga silang ganoong sitwasyon. Yung
ini-integrate nila yung comprehensive reproductive health education sa curriculum. Yes. Siguro lang po, baka po yung implementasyon hindi pa po talaga ganon kalalim, no? Dahil nag-pilot areas po sila, no? And yun po siguro napapanahon na maituro talaga siya at ma-integrate talaga siya sa curriculum sa classroom level. Although meron na nga pong existing, Sir Ramsey, meron silang available na ito, teacher, dito mo po sa subject na ito integrate no ang sex education or comprehensive reproductive health education. Meron po silang ganon, Sir Ramsey. I see, kasi if I'm not mistaken, kahit kami noong high school and elementary na ituro sa amin yung mga reproductive organs and all that. So, Yes, paano opo. nangyaring parang medyo nag-iba yata? Ano nangyari ba, ma'am? Patuloy pa rin naman po yung ganong pagtuturo, Sir Ramsey. Kasi nakita naman natin, honestly, na bumaba yung sa 15 to 19. Ang problema natin ngayon, Sir Ramsey, Yung mas bata. mga kabataan. Oo, yes. Yung mga bata. Oo. Yun talaga yung ating kailangan i-watch. Kaya kung may mga nakikinig sa inyo, no, na mga magulang, tingnan po natin ano ba yung mga pinapanood ng ating mga anak. Yun, Mag-spot po tayo nung teachable moments. Napaka-importante po yung communication, no, between the children and the parents. Kasi kung hindi kayo nag-uusap, no, na magulang, no, at anak, paano kayo makakapunta sa sex education, no? Malahalaga rin po ang role ng ating churches, no, mga spiritual advisors tungkol po dito sa usaping ito. Okay. So ma'am, eto, maiba naman tayo ng usapin kasi nabanggit nyo na kanina na yung 15 to 19 talagang bumaba ang pregnancy. Now, mukhang meron ding kinalaman dito etong isa pang usapin ngayon na ang ibang mga couples parang mas pinipili na mag-alaga muna ng mga pets at maging fair parents kaysa maging magkaroon agad ng anak. So tell us something about this one, ma'am. Oo, may isa kaming study, no, conducted last year. Last year namin siya ni-release. Na find out namin, ito ay study during the pandemic na of course, yung mga tao noon takot, no, na mag-anak dahil sa health situation. Pero ang interesting po, ang number one pala talaga na concern ng mga Filipino couples would be their economic well-being dito sa qualitative study namin. Kaya yung iba pa nagpe-prefer ng pets over children. And anecdotally, nakikita po natin, di ba po sa mall, Sir Ramsey? Yes. Uso yung may mga stroller. Pag tinignan mo, ano po ang laman? Aso. Aso or pusa? Actually. Di ba po? Yeah, actually. So, gano'n na nagiging parang bagong trend. So, with that, ano ang pwede nating gawin ngayon? Ano nakikita nating main reason bukod sa health and ano mga main reasons kung bakit ito mas pinipili ng mga couples natin, Ma'am Mylene? Kasi number one po talaga, gusto talaga nila sila ay stable. Stability. Muna. Stability economically. Tapos gusto po nung iba yung responsibilidad, no, ng syempre yung pag-aalaga aside from economic reason. Syempre pag mag-aalaga ka, masasadlak ka doon sa sitwasyon na hindi ka na contribute pa, no, economically sa family. So isa pa po 'yun. Yung iba po gusto pa mag-travel, no, magkaroon muna ng well-being, no, quality of life para sa kanila ay magkaroon ng travel opportunities, maaaring ganun po. Sir, so talagang nakikita natin daming reason. Okay. Do you para think, dito. Ma'am, ito may question ako kasi 'di ba ang ibang bansa, may mga ibang bansa na parang ang kanilang population ay more of tumatanda. Nag-age ang kanilang population. With this trend ba, maaabot din kaya tayo sa ganung sitwasyon? Ayun. So actually, Sir Ramsey, alam niyo po ba, 1.9 children or less than 2 ang pinapanganak ng mga Pilipino ayon sa 2022 National Demographic Health and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Ano pong ibig sabihin noon? Yung pinapanganak ng mga Pilipino, hindi na napapalitan yung nanay at tatay sa populasyon. So, although, dahil po mataas ang growth natin in the past, so yung mga nabuntis or napanganak din in the past,
magdadagdag pa sila sa population. Yun lang, sa ngayon, ang pinapanganak ay less than 2. Hindi po natin kailangan pa mag-worry, no? Because as of this time, malayo pa tayo sa demographic winter, no? Yung talagang natatakot tayo na wala ng mga bata, no, sa ating populasyon. Hindi pa po. Although, Sir Ramsey, no, sa ngayon, 63.6% ng ating populasyon sa Pilipinas ay 15 to 64. So, tungkol po dito sa trabaho, di ba, ang inyong mga topic Yes, na yes. pakinggan ko, no? Opo. So, we are in the ripe opportunity to harness itong working age natin na 15 to 64. Ang tanong po, are they employed? Yun. Are they healthy? Are they educated enough para po ma-support yung mga dependent population na age 0 to 14 at saka 65 and over? Kaya napakalaking challenge po sa atin na yung 15 to 64 na 63.6% ay ating palakasin. Kaya po okay po itong mga ganito nating ginagawa, Sir Ramsey, na nag-help po tayo, no, tungkol sa trabaho ng mga Pilipino para din po dito sa demographic dividend ang tawag natin para mapalakas itong working age natin. Okay. So ma'am, anong pangkalahatang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig ngayon? Una po, ang pangkalahatang mensahe namin sa mga magulang, no, kayo po ang unang dapat, no, nangangaral tungkol sa sex at sexualidad sa inyong mga anak. Kausapin po natin sila. At ang ating mga decision makers na nakikinig sa ating programa po, kayo din po yung mga laws, napaka importante po, at mga programa na bibigyan nyo po ng prioridad at budget para ma-implement para sa reproductive health education. At sa ating mga kabataan, sa mga tanong na hindi nyo matanong-tanong, na may nakikinig sa ngayon, meron po tayong website, Sir Ramsey, ang malayaako.ph. No, ang ating core message talaga ay I choose, or malaya kayong maging kung sino ang gusto nyong maging. Pero kailangan yung inyong edukasyon muna sa ngayon, no, ang inyong magiging priority para sa inyong kinabukasan. Pero you can choose the past at malaya kayong maging. Again, my website, malayaako.ph, sa mga tanong na hindi nyo matanong-tanong. May Facebook page, Malaya Akong Maging, or I Choose. At maaari din po kayong mag-visit, no, sa page ng Usap Tayo sa Family Planning sa Facebook. At sa amin po, kung gusto nyo pong magtanong, no, sa Commission on Population Development Facebook page. Okay. At may website din tayo. Maraming salamat, Sir Ramsey. So maganda naman pala, marami pala tayong avenues, no, with regards to issues like this na handa rin ninyong pakinggan para sa ating mga tagapakinig, yung lalong-lalo na yung very much curious or very much anxious about these issues, maari palang humingi ng tulong from your end. So mabuhay kayo, Ma'am Mai, at sana mas marami pa tayong ma-educate regarding this one kasi talagang sobrang alarming yung 10 to 14. Nakakagulat lang. Nagulat ako sa edad. 10 to 14 nanganganak. Akalain mo yun, dapat naglalaro pa yung mga yan, di ba, Ma'am? Opo, Sir Ramsey, actually meron pang recorded, no, 8 na buntes, 9 nanganak. Although alam naman natin this is a rare situation, pero may ganong recorded na din. Oh my God. Ganong kabata. Oh my God. Opo. 8 years old. Alam ko, pag 8 years old, mga ganyan, ang ibang iniisip niyan, paano maglaro ng ganito, paano magganyan. Oh my God, nakakalungkot lang, no, Ma'am. Pero sana hindi na humantong sa iba pang mga ganyan mga issues. But anyways, Ma'am Mai, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang CPD. Masayang pamilya po. Maraming salamat po. Mabuhay din po kayo, Sir Ram. Ayan po si Miss Maylene Mirasol Kiray, ang Chief Communications